Nay, kumain na po kayo. Nagluto po ako ng sopas. Tamang-tama po ito kasi malamig ang panahon. Malamig na po kasi dahil magpapasko. Ano po kaya kung gumawa ko ng parol para meron tayong isasabit sa labas ng bahay? Nalungkot si Tomas nang wala siyang nakuwang sagot mula sa nanay niyang si Laura na nakaupo lang sa hagdan ng kanilang kubo. Nakatanaw ito sa kawalan na para bang meron itong hinihintay. Lumapit si Tomas kay Laura at hinawakan ito sa balikat. Bahagyang napaiktad si Laura. Nay, kumain na po tayo. Baka lumamig po ang sopas. Ang tatay mo, Tomas. Nasaan ang tatay mo? Kumain na lang po tayo, Nay. Tara na po. Hindi sinagot ni Tomas ang tanong ni Laura. Inilalayan niyang makatayo ang payat nitong pangangatawan. Iginiya ito papunta sa maliit nilang hapagkainan. Inilapit ni Tomas ang isang mangkok ng mainit na sopas kay Laura. Dinamihan ko po ang gatas niyan, Nay. Kaya masarap po yan. Sana'y nakuha ko po yung lasa ng pagluluto niyo. Ayokong kumain ng hindi kasabay si Arman, Tomas. Tawagin mo ang iyong ama. Baka nagugutom na siya. Nay, hindi na po natin makakasabay sa pagkain si tatay. At bakit? Nagtatampo pa rin ba siya sa akin? Dahil nagalit ako sa kanya nung nalaman ko na nagtatago siya ng pera sa sahod niya? Kausapin mo ang tatay mo, Tomas. Sabihin mo sa kanya na hindi ako galit sa kanya. Napakagat sa labi si Tomas. Sa pagkakataon na yun ay naisipan niyang sabihin sa nanay niya ang totoo. Umasa siya na babalik na ito sa katinuan kapag ginawa niya yon. Nay, wala na po si tatay. 3 taon na po siyang wala. Anong ibig mong sabihin na wala na siya? Patay na po si tatay, Nay. Kailangan niyo po yung tanggapin. Bumangon ang galit sa mukha ni Laura at itinaob ang lamesa. Tumilapon ang mga mangkok, baso at kutsara sa sahig. Mabuti na lang at wala sa kanila ang natapunan ng mainit na sopas. Huwag mong sabihin yan! Hindi siya patay! Nakikita ko siya. Nakamasid siya sa akin tuwing gabi mula sa labas ng kubo. Nakikita ko ang mga mata niya sa dilim. Alam kong si Arman yon. Natigilan si Tomas at nagulat sa biglaang pagsabog ng galit ng kanyang ina. Nakita niya ang pag-agos ng luha ni Laura sa mga pisngi nito habang patuloy na bumubulong ng mga katagang hindi niya maintindihan. Lumapit si Tomas at niyakap ito ng mahigpit kahit na nagpipilit itong kumawala. Tama na po, Nay! Tama na po! Kahit po wala na si tatay, nandito pa rin po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Bitiwan mo ako. Si Arman ang kailangan ko. Tawagin mo siya, Tomas. Tawagin mo ang tatay mo. Baka nagugutom na siya. 5 taon na nawala noon si Tomas sa maliit nilang bayan na kung tawagin ay Agdahon. Naghanap buhay siya sa syudad upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang ama at ina. Ngunit bumalik siya roon nang mabalitaan niyang namatay sa isang hindi kilalang sakit ang kanyang ama. Muling bumalik si Tomas sa syudad upang magtrabaho, subalit muli siyang bumalik nang mabalitaan niyang tila nawala na sa sarili ang kanyang ina dahil hindi pa rin ito matanggap ang pagkawala ng asawa nito. 1 linggo na mula nang bumalik si Tomas sa Agdahon at araw-araw na pasanin sa kanya ang pag-aalaga kay Laura. Mahirap yon para sa kanya dahil kailangan niyang magtrabaho sa isang maliit na mall sa bayan. At pag uuwi siya sa bahay ay ang nanay naman niya ang kailangan niyang asikasuhin. Ngunit nangako siya sa sarili na hindi siya susuko. Aalagaan at iintindihin niya ang kanyang ina sa pinagdadaanan nito dahil siya lamang ang natitira nitong pamilya. Nang sumunod na araw ay nagtungo si Tomas sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang ama na si Arman. Nagdala siya ng 2 puting kandila sa pagtungo niya roon. Nilinisan muna ni Tomas ang nicho ng kanyang ama. Inalis niya ang mga tumubong dahon sa paligid nun bago niya sinindihan ang 2 kandila. Habang nakatingin siya sa nicho,
ay kinausap ni Tomas ang tatay niya na para bang buhay pa ito at nasa kanyang harapan. Napapikit siya ng umagos ang luha sa kanyang pisngi. Tay, ang hirap po. Hirap na po ako na alagaan si nanay. Parang araw-araw po, unti-unti ako nangihina. Pero hindi po ako susuko. Alam kong hindi niyo po gugustuhin na sumuko ako, itay. Tumigil siya sandali, pinunasan ang luha at muling tumingin sa lapida ng kanyang ama. Ang daya niyo po. Ang daya-daya niyo po, itay. Iniwan niyo kagad kami ni nanay. Hindi niyo man lang hinintay na maging buo ulit tayo. Di ba sabi ko po sa inyo, ay uuwi ako kapag nakaipon na ako. Pero sana po, kung nasan ka man ngayon, ay masaya ka na dyan at wala ka ng sakit na nararanasan. Matagal na kinausap ni Tomas ang libingan ng kanyang ama bago siya nagpasyang umalis. Pagtalikod niya, ay napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan malapit sa isang lumang puno. Napakunot ang noo niya dahil kabulto yun ng kanyang ama. Biglang tumalikod ang lalaki at tumakbo palayo. Sumunod naman si Tomas at tinawid ang mga nicho at halos matapakan ang ilan sa mga yon. Hinabol niya ang lalaki dahil nais niyang malaman kung sino yon. Lumiko ang lalaki sa isang pasilyo sa pagitan ng mga lumang nicho. Sumunod si Tomas, ngunit sa pagliko niya, imbis na ang lalaking hinahabol niya ang makasalubong niya, ay isang matandang lalaki ang nabangga niya at natumba yon sa lupa. Aray ko po, Diyos ko! Aray ko! Aray, ang sakit ng balakang ko! Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo nakita. Ikaw ba ay bulag at hindi mo ako makita? Hinuha ni Tomas ang braso ng matandang lalaki at tinulungan niya itong tumayo. Sorry na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Matanda na ako pero matibay pa naman. Sandali lang. Hindi ba ikaw ang anak ni Arman at Laura? Opo, ako nga po. Ako po si Tomas. Sa pagkakatanda ko po, kayo po si Mang Siloy. Sa inyo po ako nun pinapagamot ni nanay kapag may lagnat ako o kaya naman napaglalaruan ako ng lamang lupa. Siguro kaya pamilyar ka sa akin. Hanggang ngayon naman nanggagamot pa rin ako dito sa Sitio Agdahon. Siguro nga po. Pero may itatanong po ako sa inyo. Nakita niyo po ba yung lalaki na dumaan dito? Tumatakbo po siya. Medyo matangkad po siya tapos nakasuot po ng itim na t-shirt. Ay nako, wala akong nakitang ganong lalaki rito. Siguro'y guni-guni mo lamang yon. Hala, sige na. Mauuna na ako. Sa susunod ay magdahan-dahan ka para hindi ka nakakabangga. Nang umalis na si Mang Siloy, ay naiwan si Tomas sa gitna ng mga nicho. Bumalik siya sa paghahanap sa lalaki, pero hindi niya na yon nakita pa. Sa huli, ay sumuko na lang si Tomas at umuwi na siya sa kanilang kubo. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Ang liwanag nito ay nakakalat sa daan, habang si Tomas naman ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho. Malamig ang hangin, kaya nakasuot ng lumang jacket si Tomas. Maya-maya pa ay may naramdaman si Tomas na kakaibang presensya sa kanyang likuran. Tumigil siya sandali upang makita kung merong tao roon, ngunit wala siyang nakita. May tao ba dyan? Sino yan? Walang tugon na natanggap si Tomas. Wala siyang nakita maliban sa mga anino ng mga puno at ang mga bahay na nakasarado na lahat. Napailing na lang siya at muling naglakad, at sa pagkakataong yon ay mas mabilis na. Ngunit sa bawat hakbang niya ay tila lalong lumalakas ang pakiramdam niya na meron talagang sumusunod sa kanya. Hanggang isang pag-angil ang kanyang narinig. Paglingon niya ay isang nakakatakot na nilalang na may mahahabang kuko at nanlilisik na mga mata ang biglang sumunggab sa kanya. Natumba si Tomas sa lupa at pumaibabaw ang nilalang sa kanya. Hindi siya nagpadala sa takot. Agad niyang inalala ang mga natutunan niya sa martial arts school nung siya ay nasa syudad pa. Isang malakas na suntok ang pinatama niya sa mukha ng nilalang
Nang makawala siya rito, ay tumayo siya at isang sipa naman sa mukha ng nilalang ang pinakawalan niya. Hindi ako natatakot sa'yo, halimaw ka! Sige, lumabang ka! Ang aswang ay napaatras sandali, ngunit muling sumugod kay Tomas. Pinipigilan ni Tomas ang mga matutulis na kuko nito sa pamamagitan ng maigpit na paghawak sa braso nito. Malakas niyang sinuntok sa tagiliran ang aswang. Hindi inasahan ni Tomas ang pagdating ni Mang Siloy at isa pang binata na sa tingin niya ay kaedad niya. Sinabuyan ni Mang Siloy ng asin ang nilalang. Ang binata naman na may dalang buntot ng pagi ay hinampas ang nilalang gamit yon. Galit na sumigaw ang nilalang bago yun tumakbo palayo. Nang wala na ang nilalang ay saka lumapit si Mang Siloy kay Tomas. Ayos ka lang ba, Tomas? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po, Mang Siloy. Siya po ang nasaktan sa akin. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala. Ito ang aking apo na si Lando. Tinuturuan ko siya kung paano manggamot. Tumangulang si Lando kay Tomas na tila palaging may seryosong muka. Salamat po sa inyo. Kundi po dahil sa inyo, baka patay na po ako. Hindi ka dapat gumagala sa labas kapag ganitong bilog ang buwan. Bakit naman? Anong meron kapag bilog ang buwan? Hindi mo ba talaga alam ang nangyayari dito sa Agdahon, Tomas? Hindi po eh. Ano po bang nangyayari dito, Mang Siloy? Alam mo, tuwing bilog ang buwan dito sa Agdahon, ay sumasalakay ang mga aswang. Nambibiktima sila ng mga taong walang kamalay-malay. Halos 3 taon nang nangyayari yun dito. Bakit hindi mo alam yan? Mangyaring 5 taon din po kasi ako nawala rito. Nagtrabaho po ako sa syudad at magdadalawang linggo pa lamang simula po na makabalik ako. Pero tama po ba ang pagkakarinig ko? Aswang ang umaatake rito? Di ibig sabihin, aswang po yung umatake sa akin kanina. Tomas, isa yung aswang at isa lamang yon sa maraming aswang na nambibiktima rito tuwing bilog ang buwan. Mas malakas sila kapag bilog ang buwan. Kaya dapat ay iwasan mong lumabas kapag ganitong oras, lalo na't ganito ang buwan. Marami nang nawala at namatay sa lugar na ito dahil sa mga aswang na yan. Mabuti pa, ihahatid ka na namin. Hindi ka na dapat maglakad mag-isa ngayon. Sige, maraming salamat ulit sa inyong dalawa. Naglakad silang 3. Humupa na kahit paano ang kaba ni Tomas dahil kasama na niya si Mang Siloy at Lando. Nang makarating na sila sa bahay ni Tomas, ay humarap si Tomas kina Mang Siloy. Maraming salamat po sa paghatid sa akin. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan ninyo. Tumangulang si Mang Siloy at umalis na ito, kasama ang apo nitong si Lando. Hinatid ni Tomas ng tanaw ang dalawa. Nang mawala na ang mga yon sa paningin niya, ay saka siya nagdesisyong pumasok na sa kanilang kubo. Pagkapasok ni Tomas sa kanilang kubo, ay agad nanlamig siya sa tumambad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa sahig kung saan nakahandusay ang katawan ng kanyang ina. Nagkalat ang dugo nito sa sahig. At nalaman niya na galing yun sa malalim na hiwa sa pulso ng nanay niya. Tila napako ang mga paa ni Tomas sa kinatatayuan. Nang may masmasan siya, ay mabilis niyang nilapitan si Laura at niyakap niya ito habang nanginginig ang buo niyang katawan. Naramdaman niya ang lamig ng katawan ng kanyang ina. Ang mga luha ni Tomas ay dumaloy na sa kanyang pisngi. Nay! Nay, gumising kayo! Nay, bakit niyo po ito ginawa? Nanay! Nay, gumising po kayo! Kahit sa tingin ni Tomas ay huli na ang lahat, ay hindi pa rin siya sumuko. Binuhat niya si Laura at nagmamadali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Kapitan Doming. Malakas niyang kinatok ang pinto ng bahay ng kapitan gamit ang kamay niyang puno ng dugo. Agad namang bumukas ang pinto at lumabas si Kapitan Doming. Kapitan! Kapitan, tulungan mo po kami! Dalhin po natin sa ospital si nanay! Agad na inilabas ni Kapitan Doming ang pagmamay-ari nitong tricycle. Sumakay doon si Tomas habang nasa kandungan niya ang kanyang ina. Binilisan ng kapitan ang pagmamaneho upang madali silang makarating sa ospital. Ang pagdaan ng bawat segundo ay parang parusa
para kay Tomas. Habang nakatingin siya sa mukha ng kanyang ina, pilit pa rin siyang umaasa na mabubuhay pa ito. Nang makarating sila sa ospital, ang mga doktor at nurse ay kagad na tumugon sa sitwasyon nila. Inilapag ni Tomas ang katawan ng kanyang ina sa stretcher at sinundan niya ito ng tingin habang tinutulak ito papunta sa emergency room. Tumayo siya sa labas at ang puso niya ay puno ng pangamba. Ang mga kamao niya ay mahigpit na nakasara habang patuloy ang pag-iyak. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, isang doktor ang lumabas mula sa silid at nalaman ni Tomas ang kanyang pinaka-kinatatakutan. Ipinahayag ng doktor na patay na si Laura. Patay na ang kanyang ina. Ang paligid ni Tomas ay tila lumabo dahil sa bigat ng balitang yun. Ang malamig na gabi ay lalong naging mas malamig pa sa kanyang pakiramdam. At ang buong mundo niya ay tila natapos sa isang iglap lang. Makalipas ang ilang gabing burol ay pinalibing na ni Tomas ang kanyang ina. Pagkatapos ng libing ni Laura ay mabigat ang mga hakbang ni Tomas na umuwi sa kanilang bahay. Pagdating ni Tomas sa bahay ay isang nakakalungkot na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang tinig ng kanyang ina na dati ay naririnig niya kahit paano. Pumasok si Tomas sa silid ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay dumako sa mga damit ni Laura na nakasalansan sa lumang aparador. Isa-isang hinawakan ni Tomas ang mga damit at inamoy niya ang paboritong bestida ni Laura. Niyakap niya ang damit at hinayaan niya ang mga luha na muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Habang nakayakap sa damit, ay napansin ni Tomas ang isang puting papel na bahagyang nakalabas sa gilid ng aparador. Kinuha niya yon at binuksan. Nakita niya na isa yung sulat mula sa kanyang ina. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko na kayang dalhin ng katotohanan, kaya mas mabuti pang mawala na ako. Mahal na mahal kita, Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Tomas habang binabasa ang bawat salita na nasa sulat. Nagsimulang lumutang ang mga katanungan sa kanyang isipan habang pinupunasan ang kanyang luha. Napapitlag si Tomas nang bigla siyang nakarinig ng pagtawag sa pangalan niya mula sa labas ng bahay. Mabilis na ibinulsa ni Tomas ang sulat. Bago siya lumabas, ay siniguro niya na wala na siyang luha sa muka. Nakita niya sa labas ng kubo si Mang Siloy at Lando. Lumapit si Tomas sa dalawa. Mang Siloy, Lando, kayo ho pala. Ano pong kailangan nyo? Nakikiramay kami sa pagkawala ng iyong ina, Tomas. Maraming salamat po. Alam ko na hindi ito ang tamang oras, Tomas. Pero kailangan malaman mo na may dahilan kung bakit ka bumalik dito sa Agdahon. Ano pong sinasabi nyo, Mang Siloy? Bumalik ako dito para alagaan at bantayan si nanay. Wala na pong iba. Nagpalitan ng tingin si Mang Siloy at Lando. Sumingit si Lando sa usapan. Tomas, hindi lahat ay tulad ng iniisip mo. Maraming taon nang may itinatagong lihim ang lugar na to. At mukhang ikaw ang susi para wakasan ang kaguluhan sa nangyayari rito sa Agdahon. Teka. Hindi ko kayo maintindihan eh. Tomas, ang iyong pagbabalik dito sa Agdahon ay hindi aksidente. Tadhana ang nagtulak sa iyo para bumalik dito. At kailangang handa ka sa kung ano man ang matutuklasan mo at nakatadhana para sa iyo. Ano pong sinasabi nyo? Naguguluhan po ako lalo eh. Pwede bang diretsuhin nyo na ako? Tomas, nakita ko kung paano ka lumaban nung gabing inatake ka ng aswang. May kakaiba sa galaw mo. Mahusay ka at marunong kang makipaglaban. Nag-aral po kasi ako ng martial arts dun sa syudad. Hindi ko po inaakala na magagamit ko yun dito sa Agdahon. Ang mga kasanayan mo ay higit pa sa isang proteksyon. Kailangan mo ang mga ito sa isang malaking laban na maaaring dumating. Alam mo ba ang tungkol sa espadang pag-aari ni Dato Sulog? Sino po si Dato Sulog, Mang Siloy? Hindi ko po alam ang tinutukoy niyong espada na pagmamay-ari niya. Si Dato Sulog ay isa sa mga kinatatakutan na aswang noon dito sa Agdahon. Isa siyang makapangyarihang pinuno ng mga aswang
na may kontrol sa mga aswang. Ang espada niya ay ang pinagmumulan ng kanyang hindi pangkaraniwang lakas. Nasaan na po ngayon ang tinutukoy niyong si Datu Salug? Tulong-tulong noon ng mga albularyo at antingero ng Agdahon upang alisin ang kanyang kapangyarihan. Isa yung ritual na inabot ng maraming araw. Nang nawala na ang lakas at kapangyarihan ni Datu Sulog at naging isang normal na tao na siya, ang espada niya ay naglaho kasama ng paglalaho ng kanyang lakas. Ano po nangyari sa kanya pagkatapos nun? Nabuhay siya bilang isang simpleng mamamayan at nagkaroon siya ng pagkakataong mamuhay ng tahimik at malayo sa kadiliman at kasamaan. Ngunit, nang siya'y pumanaw, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Muling nabuhay si Datu Sulog, ngunit sa anyo ng isang iswang na mas malupit at mas puno ng puot. Ang makapangyarihan niyang espada ay muling lumitaw at ngayon ay hawak na naman niya ito. Muling bumalik ang mga alagad niyang aswang na siyang sumasalakay dito sa Agdahon tuwing bilog ang buwan. Ibig niyo po sabihin, bumalik siya para maghiganti? Posible yon, Tomas. Kailangan nating hanapin ang espada upang mabawasan ang lakas niya at madali natin siyang matalo. Teka, sandali lang po. Bakit ako? Bakit kailangan ko madamay sa bagay na yan? Ano pong kinalaman ko dyan? Alam kong naguguluhan ka, Tomas. Ngunit may mga bagay na nakatadhana kahit hindi natin ginusto. Matagal na akong may panaginip na paulit-ulit. Isang lalaki ang babalik sa Agdahon. Dala ang pag-asa at ang kakayahang tapusin ang kasamaan ni Datu Sulog. Matagal ko nang hinihintay ang araw na yon. At nang makabalik ka rito, ay lumakas ang kutob ko na ikaw ang lalaking yon sa aking panaginip. Kaya nais ko na tulungan mo kami na palayain ang Agdahon mula sa takot kay Datu Sulog at sa mga alagad nitong aswang. Naku, pasensya na po Mang Siloy. Pero hindi ko po kaya magdesisyon sa ngayon eh. Hindi ko pa po kayang magdagdag ng responsibilidad na kagaya niyan habang nasa gitna pa po ako ng pagluluksa sa pagkamatay ni nanay. Nauunawaan ko, Tomas. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Pero gusto ko ring ipaalala sa iyo na nauubos na ang oras natin. Kapag dumalas pa ang pag-atake ng mga aswang dito sa Agdahon, ay mas lalong lalakas si Datu Sulog. Kapag nagkaroon ka na ng desisyon, Tomas, ay pumunta ka lang sa kubo ko. Siguro naman tanda mo pa kung saan ako nakatira. Tumango na lamang si Tomas bilang tugon. Matapos yun, ay nagpaalam na si Mang Siloy at naglakad papalayo. Ilang minuto nang wala si Mang Siloy, ngunit nanatiling nakatayo pa rin si Tomas sa harap ng pintuan. Labis siyang naguluhan sa kung ano ang magiging desisyon niya. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang sulat ng kanyang ina. Muli niya yung binasa at bumalik sa utak niya ang katanungan kung anong katotohanan ang naging dahilan para magpatiwakal ang kanyang ina. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Tomas, ay nagising siya dahil sa maalinsangan na panahon. Malagkit ang pakiramdam niya at parang init na init siya. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Babalik na sana siya sa pagtulog nang may marinig siyang babaeng umiiyak mula sa kwarto ng kanyang ina. Nagtaasan ang balahibo sa braso ni Tomas. Kahit may takot siyang naramdaman, ay bumangon pa rin siya at naglakad patungo sa kwarto ng kanyang ina. Marahan niyang binuksan ang pinto at sinanay niya ang mata niya sa dilim. Patuloy pa rin ang kalunos-lunos na pag-iyak hanggang sa naaninag ni Tomas ang isang babae na nakatayo sa isang sulok ng kwarto at napagtanto niya na yun ang pinagmumulan ng pag-iyak. Nang tuluyan ng masanay ang mga mata ni Tomas sa dilim, ay nakita niya na ang nanay niya ang babaeng umiiyak. Napatda siya at natigilan. Biglang huminto ang nanay niya sa pag-iyak at dahan-dahan na umangat ang muka at diretsong tumitig ang walang buhay nitong mga mata sa kanya. Biglang sumigaw ang multo ng nanay ni Tomas at bigla yun tumakbo papunta sa kanya. Napaatras si Tomas at nawalan siya ng balanse kaya napaupo siya sa sahig. Naramdaman niya ang malamig na kamay na sumakal sa kanyang leeg.
Tama na po, Nay! Tama na po! Tama na! Nataranta si Tomas habang nakapikit. Sa pagmulat niya ay wala na ang multo ni Laura. Napatulala siya, hinihingal, habang muling bumalik ang katahimikan sa buong kabahayan. Napasigaw si Tomas nang biglang bumagsak mula sa dingding ang picture frame na may larawan ng kanyang ina. Tumayo siya at kinuha yon. Tumitig siya sa nakangiting larawan ni Laura. Nay, nagtatampo po ba kayo? Dahil hindi ko na po kayo nadadalaw sa sementeryo? Huminga siya ng malalim at pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nagdesisyon si Tomas na puntahan si Laura sa sementeryo sa oras na yon. Kumuha siya ng 2 kandila at posporo, saka siya naglakad palabas ng bahay. Tumingala siya sa langit at nang nakita niyang hindi bilog ang buwan, ay nakaramdam siya ng konting ginhawa. Ibig sabihin ay walang aswang ang aatake sa gabing yun. Pagdating ni Tomas sa sementeryo ay naglakad siya sa makipot na daan na tinatabunan ng mga damo at luma ng lapida, hanggang sa narating na niya ang nicho ng kanyang ina, at sa tabi nun ay ang nicho ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na lapida ni Laura at pinakiramdaman ang bawat ukit ng pangalan ng kanyang ina. Pinagsindi niya ng tig-isang kandila ang 2 nicho na naroon. Nay, kumusta na po kayo dyan ni tatay? Pasensya na po kayo kung 3 araw na po akong hindi nakakadalaw sa inyo rito. Alam ko po na nagtatampo ka sa akin, kaya nagpakita ka sa akin kanina. Sa totoo lang po, ayokong pumunta rito kasi mas lalo lang po ako nalulungkot eh. Tumigil si Tomas sa pagsasalita nang may marinig siya na kaluskos mula sa likuran. Napalingon siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang isang nilalang na nakatayo sa hindi kalayuan. Pero dahil sa madilim ay hindi niya nakita kung sino yon. Sino yan? Sino yan? Nagsimulang maglakad ang nilalang palapit kay Tomas hanggang sa tuluyan niya nang nakita ang anyo nito at doon niya napagtanto na isa pala yung aswang. Biglang tumakbo ang aswang pasugod kay Tomas. Inihanda ni Tomas ang sarili at inalis niya ang takot sa kanyang dibdib. Sumugod din siya at sinalubong ang aswang ng suntok sa muka. Narinig niya ang malakas na ungol nito, ngunit hindi ito umatras. Sinundan pa niya ng isa pang sipa na tumama naman sa tagiliran nito. Mabilis na bumawi ang aswang. Sumugod ito at sinubukang sakmalin si Tomas. Inilaga niya yon, ngunit nahawakan siya ng matutulis na kuko ng aswang sa kanyang braso na nag-iwan ng mababaw na sugat. Bumuelo si Tomas at sinuntok ang aswang sa dibdib. Napaurong ito, ngunit sumugod ulit. Biglang dumating si Lando na may hawak na isang patalim. Humarang si Lando sa harapan ni Tomas at ito ang sumugod sa aswang. Napanganga si Tomas nang walang pag-aalinlangan na itinarak ni Lando ang patalim sa leeg ng aswang. Sunod na sinaksak ni Lando ang dibdib ng aswang ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang aswang sa lupa. Nangisay pa yun ng sandali at binawian din agad ng buhay. Hindi makapaniwala si Tomas sa ginawang pagpatay ni Lando sa aswang. Lumapit ito at ipinunas ang dugong kumapit sa patalim sa suot nitong damit. Ayos ka lang ba, Tomas? Nasugatan ka pala sa braso. Wala ito. Mababaw lang ang sugat ko. Pero, bakit mo pinatay ang aswang? Bakit? Ano bang dapat gawin sa kanila? Dapat silang patayin dahil pumapatay din sila ng mga tao. Sa bagay, tama ka naman. Maraming salamat pala, Lando. Buti, malapit lang dito ang kubo namin ni Lolo Siloy. Kaya nung napadaan ako at nakita kita, ay tinulungan kagad kita. Pero mukhang lumalakas na mga aswang. Kahit hindi bilog ang buwan, ay naglalakas loob na silang umatake. Sana'y nakapagdesisyon ka na, Tomas. Alam kong ibig mong iparating, Lando. Pero hindi pa rin ako nakakapagdesisyon hanggang sa ngayon. Sana'y naiintindihan niyo ako ni Mang Siloy. Naiintindihan kita. Pero wala na tayong oras. Palakas na ng palakas ang mga aswang. Kailangan na nating kumilos. Tahimik na tumango si Tomas habang pinupunasan ang dugong umaagos sa kanyang braso habang ang isip niya
ay naguguluhan pa rin kung tatanggapin ba niya o hindi ang mabigat na responsibilidad na naghihintay sa kanya. Kinaumagahan, habang naglalakad si Tomas papunta sa sakayan ng tricycle patungo sa bayan, ay napansin niya ang pagkukumpulan ng mga tao sa harapan ng isang kubo. Napuno siya ng kuryosidad, kaya lumapit siya roon. Sa harapan ng bahay ay may batang lalaki na umiiyak habang yakap ang isang walang buhay na katawan ng isang babae. Balot ng dugo ang damit ng bata, habang ang mga katawan nito ay nanginginig dahil sa paghagulgol. Nangilid ang luha ni Tomas dahil bumalik na naman sa kanya ang alaala niya sa kanyang sariling pagluluksa. Isang lalaki sa tabi ni Tomas ang tinanong niya kung ano ang nangyari. Bumulong ang lalaki at sinabi na biktima raw ng aswang ang babae at anak nito ang batang umiiyak. Ang mga salitang yun ay kumalampag sa isipan at puso ni Tomas. Ang kirot ng pagkawala ng kanyang ina ay muling bumangon sa kanyang puso. Sa sandaling yun ay bumalik sa alaala niya ang responsibilidad na sinabi noon ni Mang Siloy sa kanya. Doon niya napagtanto na habang hindi natitigil ang pagsalakay ng mga aswang, ay marami pang bata at anak ang mawawalan ng nanay o mga magulang. Alam niya kung gaano kasakit mawalan ng magulang at sinabi niya sa kanyang sarili na ayaw niya nang may makaramdam ng ganoong damdamin. Hindi na muna tumuloy si Tomas sa pagpasok sa trabaho ng araw na yon. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Mang Siloy. Habang naglalagablab ang galit at samot-saring emosyon sa kanyang dibdib, pagdating niya roon ay nakita niya si Lando sa labas na abala sa pag-ahasa ng itak. Huminto ito sa ginagawa nang makita siya. "Magandang umaga sa iyo, Lando. Si Mang Siloy. Gusto ko sana siyang makausap." "Wala si Lolo eh. May pinuntahan siya. Pero babalik din kagad yun. Halika, pumasok ka na muna at masyadong mainit dito sa labas." Pumasok si Tomas sa kubo at umupo sa bangko na gawa sa kahoy at tabla. Nakita niyang nagtimpla ng kape si Lando at inabot ito sa kanya. "Ang init-init na nga pero kape pa rin ang binigay mo sa akin." "Ayaw mo ba? May tubig kami pero hindi malamig." "Hindi, biro lang. Ayos na to. Salamat, Lando ah." Marahang ininom ni Tomas ang mainit na kape. Hindi naman nagtagal ay dumating din si Mang Siloy. Sa pagpasok nito ay nagulat ito nang makita na naroon si Tomas. "Oh, Tomas! Ano sadya mo rito?" Bumuntong hininga si Tomas at inilapag ang tasa sa mesa. Tumingin siya ng diretso kay Mang Siloy. "Nakapagdesisyon na po ako, Mang Siloy. Payag na akong tulungan kayo para makuha ang espada ni Dato Sulug." "Talaga ba? Seryoso ka ba sa sinasabi mo?" Sigurado na po ako." "Salamat, Tomas. Ang totoo ay iniisip ko na hindi mo tatanggapin ng responsibilidad na yan ng ganito kabilis. Maaari ko bang malaman kung anong nagpabilis sa iyong desisyon?" "Kanina po, papasok na po sana ako sa trabaho ko. Nang makita ko po ang mga tao na nagkukumpulan. Nakita ko po ang isang batang umiiyak dahil sa nanay niyang pinatay ng aswang. Nakita ko po ang sarili ko sa batang yun. Naisip ko na marami pang bata mawawalan ng magulang hanggat nabubuhay si Dato Sulug. Kailangan na po matapos ang kasamaan niya, pati na ang mga alagad niyang aswang." Maraming salamat sa pagpayag mo, Tomas. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Alam kong mahirap ang desisyong ito, pero humahanga ako sa iyong tapang. "Pero paano po natin makukuha ang espada? At ano mga paghahandang kakailanganin nating gawin, Mang Siloy?" Tumahimik si Mang Siloy at lumingon kay Lando bago bumalik ang tingin kay Tomas. Ang espada ay nasa kuta ng mga aswang. Nasa gitnang bahagi yun ng kagubatan ng agdahon. Hindi basta-basta ang pagpunta at pagpasok doon, kaya kailangan mo na matinding paghahanda. "Sandali lang po. Bakit ako lang ang kailangan maghanda? Hindi ba kasama ako kayo?" Tomas, matanda na ako. Mahina na ang aking katawan at kung sasama pa ako sa iyo ay magiging pabigat lamang ako. Hindi ko na kayang humarap sa mga halimaw tulad ng dati. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo si Lando. Sasamahan kanya at tutulungan kanya sa laban. "Huwag kang mag-alala, Tomas.
Matagal na akong inihanda ni Lolo sa bagay na to. Kailangan mong magsanay sa pakikipaglaban gamit ang mga espesyal na sandata tulad ng buntot ng pagi at itak. Ito ang mga armas na makapagbibigay sa iyo ng laban sa mga aswang. Kailan po tayo magsisimula? Ngayong gabi, magsisimula ang iyong pagsasanay. Tumango si Tomas at sa pagkakataon na yon ay puno na siya ng determinasyon na tapusin na ang kasamaan ni Dato Sulog. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Tomas sa bahay ni Mang Siloy para sa kanyang pagsasanay. Agad na sinimulan ni Tomas at Mang Siloy ang matinding pagsasanay na yon. Sa isang malawak na bakuran sa likod ng bahay ni Mang Siloy nila ginawa ang naturang pagsasanay. Inabot ni Mang Siloy ang buntot ng pagi kay Tomas. Tomas, ang buntot ng pagi ay hindi lang basta isang sandata. Galit na galit sila dyan dahil alam nila na malaki ang magagawa niyang pinsala sa kanila. May espesyal itong kapangyarihan na nakakapinsala sa mga aswang. Kailangan mong malaman kung paano yan gamitin ng tama. Sa una ay tinuruan siya ni Mang Siloy ng tamang paghawak at wastong paghampas ng buntot ng pagi. Nang hindi makuha ni Tomas ay ipinakita muna ni Mang Siloy kung paano ang dapat gawin ni Tomas. Sundan mo ang galaw ko. Iikot mo ang pulso mo ng ganito at ihampas mo ng may puwersa. Sinubukan ni Tomas na ulitin ang galaw na ipinakita ni Mang Siloy sa kanya. Unti-unti ay natutunan niya kung paano yun makokontrol at magagamit sa malapitan at malayuang pakikipaglaban. Tinuruan din siya ni Mang Siloy ng mga kombinasyon ng pag-atake at pagdepensa. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ay paggamit naman ng itak ang itinuro ni Mang Siloy kay Tomas. Ngayon naman, gamit ang itak. Subukan mong pagsamahin ng bilis at lakas mo, Tomas. Kinuha ni Tomas ang itak at huminga ng malalim. Sinimulan niya ang pag-atake gamit yon habang iniisip niya na merong aswang sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay sabay niya nang ginamit ang itak at ang buntot ng pagi. Madaling araw na nang matapos ang pagsasanay ni Tomas at bago siya umuwi ay ibinigay ni Mang Siloy sa kanya ang itak at buntot ng pagi upang kahit nasa bahay siya ay makakapag-ensayo siya. Sinabi rin ni Mang Siloy na kapag handa na si Tomas ay magsabi lang siya rito. Nang mga sumunod na araw sa sariling bakuran ni Tomas ay nagpatuloy siya sa pagsasanay. Paulit-ulit niyang ginawa ang mga taktika at galaw na itinuro sa kanya ni Mang Siloy. Sa bawat hampas ng itak at buntot ng pagi ay ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Ngunit kasabay nun ay ang pakiramdam ni Tomas ang paglaki ng tiwala niya sa sariling kakayahan sa pakikipaglaban. Hanggang sa paglipas pa ng mga araw ay nararamdaman ni Tomas na handa na siyang harapin si Dato Sulog at ang mga alagad nitong mga aswang. At sa pagkakataong yun ay inihanda na ni Tomas ang sarili sa darating na laban na alam niyang magpapalaya sa buong agdahon sa takot. Nang sumunod na araw ay nagtungo si Tomas sa kubo ni Mang Siloy. Sandali lang siyang kumatok at agad naman siyang pinagbuksan ng pinto ni Mang Siloy. Agad itong ngumiti nang makita si Tomas. Pinapasok siya ng matandang lalaki at nang makaupo siya ay agad siya nitong kinausap. Kumusta ang iyong pagsasanay, Tomas? Biyasa ka na ba sa paggamit ng buntot ng pagi at itak? Maayos naman po, Mang Siloy. Malaking tulong talaga mga itinuro niyo sa aking teknik. Kaya sa tingin ko ay biyasa na po ako. Mabuti naman kung ganon. Ano nga pala ang pakay mo at napadalaw ka? May kailangan ka bang itanong sa akin tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang? Wala naman po, Mang Siloy. Nandito po ako para sabihin po sa inyo na handa na ako. Handa na po ako magtungo sa kuta ng mga aswang upang kunin ang espada ni Dato Salug. Abay, magandang balita yan, Tomas. Sa wakas, ito na simula ng pagwakas ng takot ng mga tao rito sa Agdahon. Alam kong ikaw ang lalaking nakita ko sa aking panaginip noon. Alam kong ikaw ang magtatapos sa paghahari ng kasamaan ni Dato Sulog dito sa ating lugar. Kailan po ako magtutungo sa kuta, Mang Siloy? Kung kailan mo nais, Tomas, walang problema sa akin, kahit kailan.
Pero mas maganda kung sa lalong madaling panahon. Bukas po, Mang Siloy. Tama ka. Ang ganitong bagay po ay hindi na dapat pinatatagal pa. Baka kapag pinatagal pa natin to, ay mas lalong lumakas ang mga aswang at mahirapan na tayong labanan sila. Tumango si Mang Siloy. Sandali yung tumayo at lumapit sa isang lumang baul. Binuksan nito yon at mula roon ay inilabas nito ang isang lumang mapa. Inilatag yun ni Mang Siloy sa lamesang nasa gitna nila. Ito ang mapa ng gubat dito sa Agdahon. Narito, dito mismo, nandyan ang kuta ng mga aswang. Matatagpuan yon sa gitna ng kagubatan. Hindi magiging madali ang paglalakbay mo. Pero huwag kang mag-alala dahil sasamahan ka naman ni Lando. Sasabihin ko sa kanya kagad ang plano natin. Alam ko na mahirap ito, pero may tiwala ako sa iyo, Tomas. Magtatagumpay tayo dahil tayo ay nasa panig ng kabutihan. At may tiwala rin po ako sa inyo, Mang Siloy. Talagang ngayon ko napagtanto na may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Habang tinitignan ni Tomas ang mapa, ay naramdaman niya na mas lumalim ang determinasyon sa kanyang dibdib na magtagumpay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong at alam niyang ang susunod na akbang niya ay siyang magdadala sa kanila sa isang labanan na magpapasya sa kinabukasan ng Agdahon. Pag-alis ni Tomas sa bahay ni Mang Siloy, ay tinahak niya ang daan patungo sa maliit na simbahan ng Agdahon. Ang lumang simbahan na yari sa kahoy at bato ay tahimik at may kalumaan na. Ngunit nagbigay yun ng kakaibang kapayapaan kay Tomas nang pumasok siya roon. Lumuhod si Tomas sa harap ng altar. Nagsindi siya ng kandila at nagdasal ng taimtim. Ang mga mata niya ay nakapikit at ang mga kamay niya ay mahigpit na magkadikit. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas at tapang sa darating na laban ko sa mga aswang. Gabayan niyo po ako at huwag niyo po akong pababayaan. Naniniwala po ako na kasama ko po kayo sa laban na ito, Panginoon. Nang matapos ang kanyang pagdarasal, ay dahan-dahan siyang tumayo at umupo sa mahabang upuan sa unahan. Nanatili pa ron si Tomas ng ilang minuto. Kung siya lang ang masusunod, ay ayaw niya nang umalis doon dahil sa kapayapaan na kanyang naramdaman habang naroon siya. Maya-maya lang ay nagdesisyon nang umalis ng simbahan si Tomas, ngunit hindi pa rin siya umuwi sa bahay niya. Bagkus ay tinahak niya ang daan patungo sa sementeryo. Nang marating niya ang puntod ng kanyang mga magulang, lumuhod siya at inilapat ang kamay sa malamig na lapida. Nay, Tay, alam kong matagal na akong nawala sa lugar na ito. Pero totoo nga pala na may dahilan kung bakit ako bumalik dito sa Agdahon. Hindi lang po ito para sa inyo. Ito'y para sa lahat ng mga tao dito. Para palayain sila sa takot na dulot ng mga aswang ni Datu Sulog. Kailangan ko po ng gabay nyo. Sana'y samahan niyo po ako sa laban na ito. Pinikit niya ang mga mata niya at kasabay nun ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila nagbigay ng kasiguruhan na narinig siya ng kanyang mga magulang. Matapos ang ilang sandali, ay tumayo si Tomas at pinunasan ang mga luha. Napuno siya ng paniniwala na handa na siya. Sa kanyang pag-uwi sa bahay, ay dama niya ang isang panibagong lakas sa kanyang puso at paniniwala na magtatagumpay siya sa kanyang misyon. Nang sumunod na araw ay maagang dumating si Tomas sa bahay ni Mang Siloy. Dala niya ang buntot ng pagi at itak na pinagsikapan niyang sanayin na gamitin sa loob ng maraming araw. Ang bag na kanyang bitbit ay may lamang tinapay at tubig dahil alam niyang kailangan nila yun sa kanilang paglalakbay. Nang palapit na si Tomas sa kubo ay nakita niya si Lando na nakatayo sa labas, hawak ang isang matulis na patalim. Hinahasa nito yun. Magandang umaga, Lando. Magandang umaga rin sa iyo, Tomas. Handa ka na ba sa gagawin natin ngayong araw? Kagabi pa ako nakahanda. Lumabas mula sa loob ng kubo si Mang Siloy na may hawak na bote ng langis. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Tomas, Lando, alam kong handa na kayong dalawa. Ngunit tandaan nyo,
Hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Maaaring alam na ng mga aswang ang balak ninyo. Asahan niyong gagawin nila ang lahat para mapigilan kayo bago pa man kayo makarating sa kuta ni Dato Sulog. Naiintindihan ko po, Mang Siloy. Gagawin po namin ang lahat para makuha ang espada at wakasan ang kasamaan ng mga aswang dito sa Agdahon. Naglagay si Mang Siloy ng langis sa daliri nito at idinampi nito yon sa noo ni na Tomas at Lando. Sa ngalan ng mga espiritu ng mga manunugis, antingero at albularyo na nauna nang nakipaglaban sa kasamaan, kasama ang liwanag na sumalungat sa kadiliman, bigyan nawa kayo ng lakas at tapang. Sana igabayan kayo ng nasa itaas upang makamit ninyo ang tagumpay. Matapos ang basbas ni Mang Siloy, ay muling nagsalita si Tomas. Mang Siloy, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin, lalo na po sa akin. Nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Hindi namin bibiguin ang tiwalang ibinigay mo sa amin ni Lando. Babalik kami, Lolo Siloy, at pagbalik namin, dala na namin ang espada ni Dato Sulog. Mag-iingat kayo, at kung sakali man dumating ang pagkakataong mapaharap kayo sa peligro, alalahanin niyong higit sa tapang ang kailangan, karunungan at tiwala sa sarili niyong kakayahan ang magsasalba sa inyo. Nagkatinginan sina Tomas at Lando. Nang tumango si Tomas, ay nagpasya na silang umalis. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng kabayanan, ay ramdam ni Tomas ang bigat ng kanyang tungkulin. Ngunit nanatili siyang matatag at puno ng paniniwala na makukuha nila ni Lando ang espada mula sa pinuno ng mga aswang na si Dato Sulog. Mabilis na narating nila Tomas at Lando ang kagubatan. Kahit tirik ang araw, ay hindi yung direktang tumama sa kanila dahil sa dami ng mayayabong na puno sa kanilang nilalakaran. Ang katahimikan ng paligid ay binubuhay lamang ng huni ng mga ibon at tunog ng mga nadudurog na tuyong dahon sa bawat hakbang ni na Tomas at Lando. Sinulyapan ni Tomas si Lando. Seryoso ito sa paglalakad, kaya napagpasyahan niyang basagin ang katahimikan. Lando, pwede ba ako magtanong? Oo naman. Ano bang itatanong mo? Nasaan na pala mga magulang mo? Hindi ko pa kasi sila nakikita o nakikilala man lang. Matagal na silang wala, Tomas. Pinatay sila ng mga aswang. Pati mga kapatid ko hindi pinalagpas ng mga aswang. Walang natira sa pamilya ko. Kaya si Lolo Siloy lang ang nagpalaki at nag-alaga sa akin simula noon. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ganito na lang kalaki ang kagustuhan mo samahan ako sa misyon na to. Pero talaga palang napakabuti ni Mang Siloy, no? Napakaswerte mo kasi meron kang lolo na kagaya niya. Hindi ko siya kadugo, Tomas. Inampun lang niya ako. Wala na kasi akong ibang matatakbuhan nun. Pero kahit hindi kami magkadugo, itinuring niya akong tunay na apo. Hindi ko alam na hindi pala kayo magkadugo. Pero mas lalo akong humanga kay Mang Siloy ngayon. Yun ang tunay na kabutihan. Ang mag-alaga kahit hindi mo naman kadugo o hindi mo obligasyon na gawin yun. Nang marating nila ang isang lugar na mas maraming puno, ay tumigil muna sila upang magpahinga. Ibinaba ni Tomas ang kanyang bag at kumuha ng tinapay at tubig. Umupo sila sa lilim ng isang puno at nagsimulang kumain. Alam mo, simula bata pa lang ako, sinasanay na ako ni Mang Siloy para maging albularyo. Sinimulan niya akong turuan sa mga orasyon at pag-aaral, sa mga halamang gamot. Sabi niya, darating ang panahon, nakakailanganin ulit ng agdahon ng isang albularyo kapag nawala na siya. Mabuti yun, Lando. Importante na hindi mawala ng albularyo ang agdahon, lalo na sa panahong ito na maraming tao hindi kaya magpagamot sa ospital. Isa pa, naniniwala rin ako na may mga karamdaman na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Sandaling natahimik si Lando, tila nag-iisip ng malalim. Tinitigan nito ang hawak na tinapay at bumuntong ng hininga. Tomas, pwede ba magtanong? Bakit ka nagtiwala kagad kay Lolo Siloy? Hindi ko rin alam, Lando eh. Siguro dahil naging magaan kagad ang loob ko sa kanya nung iniligtas niya ako sa aswang. Isa pa, habang nakikilala ko siya, ay lalo ko nakikita ang kabutihan ng hangarin niya. Ewan ko
Hindi ko rin talaga may paliwanag na maayos. Siguro nga, sadyang may mga bagay na nararamdaman mo lang, kahit wala kang konkretong dahilan. Isang mahabang katahimikan ang namayani pagkatapos ng sagot na yon ni Tomas. Napansin niya ang biglaang pag-iba ng timpla ni Lando. Tila may gusto pa yung sabihin, ngunit hindi nito maibulalas. Lando, may gusto ka bang sabihin? Oh, wala Tomas. Pasensya na. Tara na, maglakad na ulit tayo. Kailangan natin makarating sa kuta bukas ng umaga. Tiningnan ni Tomas si Lando nang may pag-aalala, ngunit tumango na lamang siya. Nagkaroon siya ng pakiramdam na may tinatago si Lando. Tumayo na sila at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Inabot na ng gabi sina Tomas at Lando sa kanilang paglalakad. Mas tinalasan ni Tomas ang pakiramdam dahil sa hinala niya na may mga aswang na nag-aabang sa kanila at naghihintay lamang ng pagkakataon na umatake. Sa paglalakad nila ay may nakita sila na isang maliit na kuweba. Nagdesisyon sila na doon sila magpapalipas na magdamag dahil masyadong mapanganib kung itutuloy nila ang paglalakbay ng ganoong oras. Pumasok sina Tomas at Lando sa kuweba. Nagbigay yon ng sapat na silungan mula sa malamig na ihip ng hangin ng gabing yun. Inayos nila ang kanilang mga dala. Umupo si Tomas at inuunat niya ang kanyang mga binti na medyo masakit na dahil sa ilang oras nilang paglalakad. Lando, malayo pa ba tayo sa kuta ng mga aswang? Malapit-lapit na tayo, Tomas. Kung maaga tayo magigising at magpapatuloy bukas, ay aabutin natin ang kuta sa pagsikat ng araw. Kailangan lang natin maging maingat. Mas mabuti pa sigurong matulog na tayo para maaga tayo magising bukas. Humiga na ang dalawa at ginawa nilang unan ang kanilang mga bag. Bago pumikit ay taimtim na nagdasal si Tomas sa kaligtasan nila ni Lando. Matapos yun ay pumikit na siya at pinilit na makatulog upang makabawi ng lakas. Hindi nagtagal ay narinig na ni Tomas ang paghilik ni Lando na tanda ng pagkapagod nito sa mahabang lakad na ginawa nila. Maya-maya pa ay nakatulog na rin si Tomas. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nagising si Tomas dahil sa marahang pag-alog ni Lando sa kanya. Tomas! Tomas, gising! Magsasalita sana si Tomas upang magtanong, pero mabilis na tinakpan ni Lando ang kanyang bibig at sinenyasan siyang tumahimik. Itinuro ni Lando ang labas ng kuweba. Nang alisin ni Lando ang kamay sa bibig ni Tomas, ay dahan-dahan siyang tumingin sa labas. Sa labas ng kuweba ay nakita ni Tomas ang isang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Isa yung aswang na matangkad at payat. Ang mga mata nun ay pula at kumikislap habang sinusuri ang paligid. Ang dila ay humahaba na akala mo ay isang ahas. Tila meron yung hinahanap at nagkaroon si Tomas ng hinala na sila ni Lando ang hinahanap ng aswang. Mabilis na kinuha ni Tomas ang kanyang itak at si Lando naman ay inilabas ang patalim nito. Nagkatinginan silang dalawa at tumango sa isa't isa bilang hudyat na handa na silang lumabas. Marahan silang lumabas ng kuweba. Ang aswang ay hindi agad nakahalata sa kanila. Mula sa likuran ay isang mabilis na hampas ng itak ni Tomas ang dumapo sa likod ng aswang na yon. Napaigik ito at bago pa yon makalaban ay inundayan ito ni Lando ng patalim sa leeg. Nagpupumiglas ang aswang, ngunit sa pagtutulungan nila Tomas at Lando ay tuluyan nila yung napabagsak sa lupa nang wala ng buhay. Wala naman palang kwenta ang isang to, hindi man lang tayo pinagpawisan. Kapwa natigilan sina Tomas at Lando nang mapansin nila ang mga kumikislap na pares ng mga mata sa paligid. Ang mga aswang ay unti-unting lumitaw mula sa kadiliman at naglalakad na parang mga gutom na halimaw. Naku po, Diyos ko! Ang dami nila! Hindi pa tapos to, Tomas. Maghanda ka! Napalunok si Tomas at tumango. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng kuweba at kinuha ang buntot ng pagi. Agad siyang lumabas ng kuweba at sa pagkakataon na yon ay napapalibutan na sila ng mga aswang.
Sabay-sabay na umangil at sumigaw ang mga aswang na nagdulot ng kilabot kay Tomas. Sa isang iglap, sumugod ang mga aswang. Hindi nagpadala sa kaba si Tomas at agad niyang hinampas ng buntot ng pagi ang unang aswang na umatake sa kanya. Nakita niya kung paano gumuwit sa balat ng aswang ang buntot ng pagi. Tumilamsik ang dugo nito at ang aswang ay bumagsak sa lupa habang nangingisay sa labis na sakit. Nakita ni Tomas si Lando na nakikipagpambuno sa isang aswang. Mabilis na tinulungan ni Tomas si Lando. Sinaksak niya ang aswang sa tagiliran gamit ang itak. Nang mabitiwan ng aswang si Lando, ay ginilitan niya yon sa leeg. Isang aswang ang mabilis na lumapit mula sa likuran ni Tomas, pero naramdaman niya yon, kaya mabilis siyang nakaiwas sa pag-atake nun. Hinampas niya yon ng buntot ng pagi, sabay saksak ng itak sa dibdib nito. Tomas, sa kaliwa mo! Agad na umiwas si Tomas at nakita ang tatlong aswang na papalapit sa kanila. Nagsanib puwersa sina Tomas at Lando sa pag-atake. Si Lando ay sumipa sa tiyan ng isa at sabay nilang tinapos ang dalawa sa pamamagitan ng magkasunod na pag-atake. Ngunit hindi rin nakaligtas sa kapahamakan ang dalawa dahil 4 na aswang ang sumugod sa kanila na naging dahilan para masugatan sila ng mga kalmot at kagat ng mga yon. Ganun pa man, hindi nawala ang tapang sa kanilang dalawa at mas lalo pa silang nag-alab sa pakikipaglaban. Makalipas ang mahabang oras ng labanan, isa-isa nang bumagsak ang mga aswang sa lupa hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga yon. Humihingal sina Tomas at Lando na nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng mga aswang. Ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Ang husay mo, Tomas! Hindi nakapagsisisi na ikaw ang pinili ni Lolo Siloy na gumawa ng misyon na ito. Maraming salamat, Lando. Ikaw rin. Mahusay ka rin makipaglaban. Muling bumalik ang dalawa sa loob ng kuweba nang masiguro nila na ligtas na sila. Bumalik sila sa pagpapahinga dahil alam nila na kailangan nila yon, lalo na't wala silang ideya kung anong panganib at pagsubok pa ang sasalubong sa kanila kapag narating na nila ang kuta ng mga aswang. Pagsapit ng umaga ay naunang nagising si Tomas kay Lando. Nang gisingin niya si Lando ay doon niya naramdaman ang kirot ng mga sugat niya dahil sa naging laban nila sa aswang noong nakaraang gabi. Tumayo na sila at inayos ang kanilang mga gamit. Bago sila muling magpatuloy sa paglalakad ay kumain muna sila ng tinapay at uminom ng tubig para kahit paano ay makabawi sila ng lakas. Habang kumakain ay hindi na iwasan ni Tomas na isipin ang agdahon. Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo, Tomas? Iniisip ko lang kung ano na kaya nangyayari sa agdahon habang wala tayo. Nangangamba ko na baka may pag-atake na namang naganap kagabi roon. Naisip ko rin yung kagabi, pero sa tingin ko ay wala tayong dapat na ipag-alala dahil naroon naman si Lolo Siloy. Sigurado ako na kung meron mang pag-atake mangyayari ay lalaban si Lolo Siloy sa kanila. Pero sana ay walang aswang na umatake kagabi. Hindi bale, kapag nakuha na natin ang espada ni Dato Sulog, ay malaki na ang magiging laban natin sa mga aswang. Mas madali natin silang matatalo at mauubos. Matapos nilang kumain, ay nagsimula na ulit sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, ay narating na nila ang kuta ng mga aswang. Nagtago muna sila sa isang malaking bato upang tingnan kung marami ba silang makakalaban doon. Ngunit mas malakas ang loob ni Tomas dahil umaga at naniniwala siya na mahina ang mga aswang kapag merong araw. Ang kuta ng mga aswang ay tila isang maliit na baryo. Meron doong mga kubol na halatang luma na at ang iba ay sira-sira na. Nakapagtataka, bakit tila walang aswang o tao sa kuta na to, Lando? Kaya nga eh. Pero baka napatay na natin sila kagabi. Ang dami nating napatay, Tomas. Baka yun na lang ang natitira sa kanila. Ewan ko pero parang masama ang kutob ko. Masyadong tahimik. Ang katahimikan na ganito ay madalas na may nagtatago na mas malaking panganib. Tara na,
Hanapin na natin ang espada ni Dato Sulog. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito. Dahil sa tingin ko, ay mukhang walang aswang ngayon sa kuta. Kahit may pangamba, ay nagtungo pa rin sina Tomas at Lando sa mismong kuta. Sa pinakagitna ay natagpuan nila ang pinakamalaking kubo doon. Lumapit silang dalawa roon habang maigpit ang hawak ni Tomas sa buntot ng pagi upang kung sakaling merong biglang umatake sa kanila ay handa siya. Pagpasok nila sa loob ng kubo ay bumungad sa kanila ang isang altar na may mga bungo at buto. Sa paligid nun ay merong mga upos na kandila at sa gitna ay isang kakaibang espada na kasing itim ng gabi ang hawakan. Nang sabihin ni Lando na yun na ang espada ni Dato Sulog, ay lumapit silang dalawa roon. Tomas, nasa harapan mo na ang espada ni Dato Sulog. Kunin mo na, bago pa may dumating ng mga aswang. Teka, kinakabahan ako, Lando. Parang may mangyayaring masama. Hindi kaya isa tong patibong? Hindi mo ba naiisip? Malagang espadang to kay Dato Sulog, tapos iiwanan lang nila rito na walang kahit isang bantay? Wala na tayong oras para magduda, Tomas. Kailangan mo nang kunin ng espada bago may dumating. Huwag mo nang sayangin pa ang pagkakataong ito. Napatitig si Tomas sa espada. May malamig na hangin ang dumaan sa mukha niya na naging dahilan para tumaas ang balahibo niya sa braso. Sa huli ay nagdesisyon siyang sundin si Lando. Habang dahan-dahang inaabot ni Tomas ang espada, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na humihila sa kamay niya. Nang mahawakan niya ang espada, ay parang may dumaloy na kuryente mula sa espada na mabilis na naglakbay sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Napapikit si Tomas at sa isang iglap ay bumaha ang mga imahe sa kanyang utak. Nakita ni Tomas ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang mga ngipin ay matutulis. Hawak nito ang isang espada. Galit na galit itong umaangil. Ang sumunod na imahe ay isang lalaking nakatalikod na gumagawa ng orasyon habang pinapalibutan ng mga ito ng aswang. Sunod na nakita niya ay isang malagim na eksena, ang pagkamatay ng kanyang ama na tila pinahirapan muna bago tuluyang bumagsak sa lupa. Napabalikwas si Tomas at nabitiwan ng espada. Habol niya ang kanyang hininga. Tagaktak ng pawis ang buo niyang muka at ang buong katawan niya ay nanginginig. Tomas, ano nangyari? Ayos ka lang ba? May mga nakita ako. Ano nakita mo? Nakita ko ang aking ama. Hawak niya ang espada. Pero nagtataka ako kung bakit isa siyang aswang. Tapos may isang lalaki na nakatalikod habang gumagawa ng orasyon. Nakita ko rin ang pagkamatay ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit ko nakita ang mga yon at anong ibig sabihin nun, Lando. Hindi agad nakapagsalita si Lando. Matiim itong nakatingin kay Tomas. Yun lang ba nakita mo? Si Lolo Siloy, nakita mo rin ba siya? Hindi ko siya nakita. Bakit mo na itanong yun, Lando? Dapat ko bang makita si Mang Siloy sa mga imaheng nakita ko nang hawakan ko ang espada? Wala naman. Hindi ko rin alam. Pero kunin mo na ang espada at umalis na tayo rito. Delikado kung magtatagal pa tayo. Nagdalawang isip si Tomas, ngunit tumango siya. Hinawakan niyang muli ang espada at sa pagkakataong yun ay wala nang kakaibang nangyari. Ang mga imahe ay nawala na at nanumbalik na ang kanyang normal na pakiramdam. Nagmadali silang lumabas ng kubol at sinuri ang paligid. Walang senyales na merong ibang tao roon bukod sa kanilang dalawa. Walang sino man ang humarang sa kanila. Inasahan ni Tomas na makakaharap nila si Dato Sulog, ngunit hindi yun nangyari. Nang makalayo na sila sa kuta, ay doon lamang sila huminto sa pagtakbo at naglakad na lamang sila. Hindi pa rin makapaniwala si Tomas na hawak na niya ang espada ni Dato Sulog at napakadali lang nila yung nakuha. Bakit ganun? Wala man lang nagtangkang pigilan tayo. Parang iniwan na ng mga aswang ang kuta nila, Lando. Hindi ko alam, Tomas. Pero magpasalamat na lang tayo at nakuha mo na ang espada. Tama ka, Lando. Sigurado ko na matutuwa si Mang Siloy kapag ibinigay natin to sa kanya.
Habang naglalakad sina Tomas at Lando palabas ng kagubatan, ay hindi maitago ni Tomas ang kanyang kasiyahan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila hindi maalis, at sa tuwing titignan niya ang espada na hawak-hawak niya, ay mas lalo niyang nararamdaman ang tagumpay na kanilang nakamit. Hindi pa rin ako makapaniwala, Lando. Nakuha natin ang espada ni Dato Salug ng walang kahirap-hirap. Akala ko talaga nung una mahihirapan tayo. Pero napakadali lang natin to nakuha. Nilingon niya si Lando na tahimik na naglalakad sa tabi niya. Napansin niya na tila malalim ang iniisip nito na para bang hindi nito narinig ang sinabi niya. Lando, may iniisip ka ba? Bakit parang napakatahimik mo? Pagod lang, Tomas. Isang araw na tayo naglalakad. Pero masaya rin ako na nakuha na natin ang espada. At sana, ito na ang simula ng pagbabalik ng kapayapaan sa Agdahon. Tama ka, Lando. Malapit na natin makamit ang kapayapaan na yun. Hindi na sinagot ni Lando ang sinabing yun ni Tomas. Kahit na sinabi ni Lando na pagod ito, ay medyo nabahala pa rin si Tomas para sa kasama. Pinilit na lamang niyang alisin ang agam-agam at nagpatuloy sila sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras, ay inabot na sila ng gabi sa daan. Kaya napagpasyahan nilang magpahinga muna sa ilalim ng isang matandang puno na may malalapad na dahon. Parang delikado na dito tayo matutulog. Baka may aswang na umatake habang tulog tayo, Lando. Tama ka, Tomas. Pero ikaw na muna matulog. Habang ako naman ang magbabantay. Sige, Lando. Pero kapag inantok ka na, gisingin mo lang ako ha. Ako naman ang magbabantay para makapagpahinga ka rin. Pumwesto na ng higa si Tomas at nang ipikit niya ang kanyang mga mata ay doon niya naramdaman ang labis na pagod nang dahil sa walang tigil nilang paglalakad. Ang malamig na hangin ng gabing yun ay tila yumakap sa kanya habang unti-unti siyang nahulog sa malalim na pagkakahimbing. Tiwala si Tomas na matulog dahil alam niya na nakabantay sa kanya si Lando. Sa muling paggising ni Tomas ay umaga na. Masakit na sa balat ang sinag ng araw na tumatama sa kanya. Nag-alala siya para kay Lando dahil hindi man lang siya nito ginising. Inisip niya na magdamag itong gising at nagbantay sa kanya. Sa pagtayo ni Tomas ay doon niya napagtanto na wala sa tabi o kahit sa malapit si Lando. Bagya siyang nakaramdam ng kaba. Luminga siya sa paligid sa pag-asang makikita niya si Lando pero bigo siya. Ang mas nakakabahala kay Tomas ay nang mapagtanto niya na wala rin ang espada ni Dato Sulug na dapat ay nasa tabi nila. Agad siyang naglakad at sinimulang hanapin si Lando sa paligid, ngunit walang bakas ni Lando o ng espada. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Tomas habang sinusuyod niya ang paligid. Isang kutob ang bumalot sa kanya at yun ay baka ninakaw ni Lando ang espada. Agad siyang nagdesisyon na bumalik sa kubo ni Mang Siloy upang magtanong at humingi ng tulong. Habang naglalakad siya, ay pilit niyang inalis sa isip niya na baka ninakaw ni Lando ang espada dahil wala siyang nakitang dahilan upang gawin yun ni Lando. Dahil sa halos tumakbo na si Tomas, ay mabilis siyang nakalabas ng gubat. Pagdating niya sa kubo ni Mang Siloy, ay pawisan at habol niya ang paghinga. Kumatok siya ng paulit-ulit sa nakasaradong pinto at hindi nagtagal ay bumukas yun at bumungad sa kanya si Mang Siloy. Tomas, ay nakabalik ka na. Kumusta ang pagkuha niyo ni Lando sa espada? Teka, nasaan ang apo ko? Si Lando po. Wala po ba siya rito? Abay wala pa. Kaya nga tinatanong ko siya sa'yo dahil kayo magkasama. May nangyari bang hindi maganda? May nangyari bang masama kay Lando? Hindi po ako sigurado pero Mang Siloy, nawawala po si Lando at ang espada. Hindi ko po alam kung saan siya pumunta o kung ano nangyari sa kanya. Ano ka mo? Paano nangyari na hindi mo alam kung nasan si Lando at ang espada? Nagtagumpay po kami sa pagkuha ng espada sa kuta ng mga aswang. Tapos kagabi po, nagdesisyon po kami magpahinga. Habang natutulog ako, ay si Lando nagbabantay sa akin. Tapos kanina po paggising ko, wala na po siya sa tabi ko. Wala na rin po ang espada.
May hinala po ako na baka ninakaw po ni Lando ang espada. Bakit naman tatangay ni Lando ang espada? Kilala ko ang batang yon. Hindi siya gagawa ng ganong kalokohan. Hindi ko po alam, Mang Siloy. Hindi ko na rin po alam ang iisipin ko. Pero baka may umatake sa amin habang natutulog ako. Baka po, dinakip si Lando ng mga aswang kasama ang espada. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Siloy. Nagdilim ang mukha nito at nang muli ito nagsalita ay pagalit na ang tono. Imposible yon, Tomas. Kung may umatake sa kanya, sigurado magigising ka. Nasa kamay mo lang ang espada. Bakit pinabayaan mong mawala pa? Patawad po, Mang Siloy. Hindi ko inaasahan na gagawin yun ni Lando. Pero hindi ko pa rin po lumos maisip na gagawin yun ni Lando. Kahit isang araw lang kami magkasama, ay hindi ko naisip na may ganun siyang plano. Ano po ang gagawin natin ngayon? Tumahimik si Mang Siloy at pinilit na huminahon. Maya-maya pa ay nagpakawala ito ng malalim na paghinga. Kailangan nating mahanap si Lando. Kung ninakaw niya man ang espada, dapat malaman natin kung bakit. At dapat natin siyang maparusahan. Sa ginawa niya ay nilagay niya lalo sa peligro ang agdahon. Sa ngayon, ay umuwi ka na muna sa bahay mo, Tomas. Magpahinga ka. Mamayang gabi ay magtutungo ako sa bahay mo para makapag-usap tayo ng maayos. Puno ng pagsisisi at pagkapahiya na nagpaalam si Tomas kay Mang Siloy. Ang buong akala niya ay dala niya ang espada niya sa paglabas niya ng gubat, pero nagkamali siya. Habang naglalakad siya pauwi sa kanyang bahay, ay pilit siyang naghahanap ng sagot kung bakit nanakawin ni Lando ang espada ni Dato Sulog. Pagsapit ng gabi, habang kumakain si Tomas, ay patuloy siya sa pag-iisip sa mga nangyari. Magulo pa rin ang isip niya kung ninakaw nga ba talaga ni Lando ang espada. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla na lang may kumatok sa pinto. Inakala niya na si Mang Siloy yun dahil ayon dito ay magpupunta ito sa bahay niya upang makapag-usap sila. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang makitang si Lando ang naroon at hawak nito ang espada. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, papasukin mo muna ako, Tomas. Marami kang dapat na malaman. Hindi nakapagsalita si Tomas sa gulat. Ganun pa man ay pinapasok pa rin niya si Lando at isinara ang pinto. Iniabot ni Lando ang espada kay Tomas at sinabi nito sa kanya na siya talaga ang dapat na humawak nun. Maraming salamat at ibinalik mo na tong espada sa akin, Lando. Pero ano ba talaga nangyari? Bakit nawala ka at kasama mo pa ang espada? Aaminin ko. Balak ko sanang nakawin ang espada at sirain yan. Pero nagbago ang isip ko. Sa tingin ko, dapat mo nang malaman ng totoo, Tomas. Dapat nang matapos ang kasamaan ni Mang Siloy. Teka, anong ibig mo sabihin? Anong kasamaan ni Mang Siloy? Hindi kita maintindihan, Lando. Hinaplos ni Lando ang kanyang noo. Tila hindi nito alam kung paano sisimulan ang sasabihin nito. Ang totoo, hindi masama si Dato Sulog. Isa siyang mabuting aswang na tumutulong sa mga tao sa agdahon noon para labanan ng mga masasamang aswang. Pero si Mang Siloy, siya ang tunay na gahaman. Nilaso niya ang isipan ng mga antingero at albularyo. Sinabi niya na dapat mawala ang kapangyarihan ni Dato Sulog dahil aswang pa rin ito at darating ang panahon na papatay at papatay pa rin ito ng mga tao. Naging ordinaryong tao si Dato Sulog nang mawala sa kanya ang kapangyarihan niya. At si Dato Sulog, siya ang tatay mo nang naging tao na siya. Napasinghap si Tomas at biglang lumabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kanyang narinig. Hindi aswang ang tatay ko, Lando. Hindi aswang ang tatay ko! Aswang talaga siya, Tomas. Pero isa siyang mabuting aswang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit ikaw ang pinakuha ni Mang Siloy ng espada sa kuta ng mga aswang? Dahil wala nang ibang makakakuha ng espada ni Dato Sulog kundi ikaw lamang, Tomas. Dahil ikaw ay may dugong nagmula sa kanya. Kapag napunta kay Mang Siloy ang espada, gagamitin niya ito sa kasamaan. Siya ang dahilan
kung bakit namatay ang tatay mo. Kinulang niya ang tatay mo at kinuha ang kapangyarihan nito. Kaya nagagawa niyang utusan ng mga aswang na sumalakay sa agdahon. Tila pinagsukluban ng langit at lupa si Tomas. Hindi siya makapaniwala sa mga revelasyon ni Lando. Puno ng galit at sakit ang kanyang dibdib at sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto niya na ang kanilang totoong kalaban ay isang tao na nagpapanggap na kakampi. Kung ganun, kapag napunta kay Mang Siloy ang espada ng tatay ko, ay makukumpleto na ang kapangyarihan niya? Tama, Tomas. Kailangan nating harapin si Mang Siloy. Patawarin mo ko kung di ko kagad sinabi sa iyo lahat. Natatakot din kasi ako kay Mang Siloy eh. Alam ko kung anong pwede niyang gawin. Pero napagtanto ko na mas nakakatakot kung wala akong gagawin at hahayaan ko na lamang si Mang Siloy na gumawa ng masama. Sa gitna ng pag-uusap ni na Tomas at Lando ay kapwa sila nagulat nang marinig nila ang boses ni Mang Siloy sa labas. Tomas! Tomas, nandito na ako! Nandiyan ka ba sa loob? Nagkatinginan sina Tomas at Lando. Mahigpit na hinawakan ni Tomas ang espada. Sa tinginan lang nila Lando ay alam na nila ang gagawin. Nagtungo si Tomas sa pinto at binuksan yon. Sa paglabas niya ay nakita niya ang gulat sa mukha ni Mang Siloy nang makita nito na dala niya ang espada. Tomas! Nasa iyo na pala ang espada. Ano nangyari? Tinitigan lamang ni Tomas si Mang Siloy nang hindi sumasagot. Mas lalong nagulat si Mang Siloy nang lumabas na rin si Lando at tumayo sa tabi ni Tomas. Alam na ni Tomas ang lahat, Mang Siloy. Hindi na siya mabubulag sa mga kasinungalingan mo. Tomas! Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Lando, ay huwag mong paniwalaan. Madali ka, ibigay mo na sa akin ang espada para masira ko na yan at wala na magagamit si Nato Sulog. Hindi ko ibibigay sa iyo ang espada, Mang Siloy. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Siloy. Sumeryoso ito at maya-maya lang ay isang malakas na halakhak ang pinakawalan nito. Wala na nga siguro ako magagawa kasi naniwala ka na sa mga sinabi ni Lando, Tomas. Bakit? Bakit mo pinatay ang tatay ko? Dahil mas mahal siya ng mga tao kahit na isa siyang aswang. Samantalang ako na isang albularyo na nagpapakahirap para gamutin sila ay hindi nakikita ang aking kabutihan. Kung ayaw mong ibigay ang espada sa akin, kukunin ko to sa'yo. Dahan-dahang nagbago ang anyo ni Mang Siloy. Ang kanyang balat ay kumulubot at ang mga mata niya ay naging pula. Ang kanyang mga kuko ay naging matatalim at sa isang iglap ay tuluyan ng naging aswang si Mang Siloy. Alam ni Tomas na kaya naging aswang si Mang Siloy ay dahil dala nito ang kapangyarihan ng kanyang ama. Ano ang pakiramdam na ang kapangyarihan ng iyong tatay na nasa akin ang papatay sa iyo, Tomas? Agad na sumugod si Mang Siloy. Inihanda ni Tomas ang sarili at mas sumigpit ang hawak niya sa espada. Iniwasan niya ang unang pag-atake ni Mang Siloy. Nagpakawala si Tomas ng isang mabilis na saksak, ngunit mabilis siyang naiwasan ni Mang Siloy. Tumalon ito at sinunggaban ang braso ni Tomas. Napasigaw si Tomas nang maramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na ngipin ng aswang sa balat niya. Hindi naman siya nagpatalo at sinaksak niya sa likod si Mang Siloy. Pinakawalan si Tomas nito at umatras ng bahagya si Mang Siloy habang nanlilisik ang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Tomas ay puno ng tapang at puot, samantalang ang kay Mang Siloy naman ay nag-aapoy sa kasakiman. Muling sumugod si Mang Siloy na parang isang mabangis na hayop. Iniumang nito ang matutulis nitong kuko at muling naiwasan yun ni Tomas. Yumuko siya at nang lumapit si Mang Siloy ay ibinaon niya ang espada sa tiyan nito. Kahit sugatan na ay tila ayaw pa rin sumuko ni Mang Siloy. Sa muli nitong pagsugod ay mas mabilis na ito. Nagawa nitong sakmalin si Tomas habang ang isa nitong kamay ay pilit na inaabot ang espada kay Tomas. Malakas na tinaga ni Tomas ang isang kamay ni Mang Siloy. Napasigaw si Mang Siloy
nang maputol ang isa nitong kamay. Nang makawala si Tomas sa pagkakasakal, ay sinamantala niya ang pagkakataon. Umatras siya ng ilang hakbang upang bumelo. Saka siya sumugod kay Mang Siloy. Nahiwa niya ang tagiliran nito. Matapos yun, ay sinaksak niya muli sa likod ng aswang. Nang hugutin niya ang espada, ay napaluhod sa lupa si Mang Siloy hanggang sa napahiga na ito. Lumapit si Tomas sa nangihinang si Mang Siloy. Tigam sa luha ang kanyang muka dahil sa labis na galit. Hindi niya kayang patawarin si Mang Siloy sa ginawa nito sa kanyang ama. Matiim na tiningnan ni Tomas si Mang Siloy sa mata. Ano ang pakiramdam, Mang Siloy, na ang mga teknik na itinuro mo sa akin ang siya ring papatay sa'yo? Ngumisi lang si Mang Siloy at hindi nakita ni Tomas ang pagsisisi sa mukha nito. Doon niya tuluyang tinapos ang buhay ng aswang. Malakas siyang sumigaw at sinaksak niya sa dibdib si Mang Siloy. Nang hugutin ni Tomas ang espada sa katawan nito, ay isang itim na usok ang kumawala sa katawan nito at pumasok ang usok na yon sa espada. Matapos na mapatay ni Tomas si Mang Siloy, ay napaluhod siya sa lupa habang hawak pa rin ng espada. Patuloy siyang lumuha, ngunit ang luhang yun ay may kasamang kasiyahan sapagkat nagawa niya ng ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ama. Sa kabila ng kamatayan ni Mang Siloy, ay may ilan pa ring aswang na nananatiling banta sa agdahon. Ginamit ni Tomas ang espada ng kanyang ama upang ipagtanggol ang mga tao laban sa mga aswang na tulad ng ginawa noon ni Dato Sulog. Naging matalik na magkaibigan sina Tomas at Lando. Magkasama nilang hinarap ang mga natitirang aswang sa agdahon. Nang tuluyang mawala ang mga aswang, ibinalik ni Tomas ang espada sa kuta ng kanyang ama. Ngunit nangako siya sa kanyang sarili na kapag dumating ang pagkakataon na kailangan niya ulit yung gamitin, ay babalikan niya yun doon at muli niyang gagamitin ang espada ng kanyang ama laban sa kasamaan.